Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espiritu, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Hello po mga kababayan, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello world sa ating po mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Magandang buhay po sa lahat. Atin pong pag-usapan, doon pong tungkol sa impeachment ni BP Sara Duterte mga kababayan. Mukhang matutuloy na mga kababayan ang impeachment ng ating Vice Presidente. Bago po ako magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat, sa aking mga subscribers and followers. Maraming salamat po. Sana po i-share nyo po ang aking video para mapalawak po natin ang ating panawagan sa ating mga kababayan here and abroad. Mga kababayan, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco na matutuloy na ang impeachment within this week. Ipapasa na po sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. This is good news actually. Mabagal po, dapat noon pa po ito. Pero ang tingin ko po dito mga kababayan, mukhang mayroon pong epekto yung mga rallies, mga panawagan to impeach the Vice President, mga kababayan. So, malaking bagay po ito. Itong pagrarally ng ating mga kababayan. Mukhang natakot din. Natakot ang ating mga kongresista. At ngayon, kanilang tutugunan na ang impeachment ng ating Vice Presidente. Well, tungkulin po nila ito. Hindi po nila ito dapat baliwalain sapagkat ito ay tungkulin nila, nasa sa kanilang mandato bilang mga mambabatas na gawin po ang kanilang trabaho at ipatupad itong impeachment na ito mga kababayan. So yan, malalaman po natin at alam ko naman sigurado po actionin din ito ng Speaker of the House. At kung na-meet po nila yung 103, at least 103 congressmen na pipirma po dyan, automatic na po dyan. So, after po ng plenary, automatic na po yan na aakyat sa Senado, mga kababayan. Kaya para po sa akin, kahit na po late, better late than never, mga kababayan. Sana, tuloy-tuloy na to. Sana totoo na nga itong sinasabi ni Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco, mga kababayan. Siguro sa ngayon, nag-iisip-isip na rin itong si Sara Duterte. Ganun na rin ang kanyang pamilya. All they can do is to maghintay at makarating sa Senado ang trial, mga kababayan. Umaasa na lang sila sa kanilang mga kasamahang mga senador, ang mga senador na mga pro-Duterte
ang mga senador na wala pong paninindigan para sa bayan. Mga senador na ang kinakampihan ay ang politiko, ang pamilyang Duterte. Mga kababayan, ang hindi po maganda sa ating impeachment trial, pag nakarating po sa Senado, hindi po tungkol sa issue ng pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito ay kung sino ang mas may maraming kakampi. Yan na po. Sana, dapat itong trial na ito, dapat ang mananalo po dito ay ang kabutihan. Dapat mananalo ang tama. Pero dahil po sa pamumulitika, sobrang pamumulitika sa Pilipinas, ang mangyayari po dito ay kung sino po yung may maraming kasama, maraming mga kadikit na senador, yun po ang mananalo. At nakikita nga po natin ngayon na mga Duterte, marami po ang mga planted na mga senadores na mga kasamahan nila sa Senado. Kaya mga kababayan, nalalapit na po ang eleksyon. Napakahalaga po na iboto po natin ang mga anti-Duterte. Huwag po nating iboto yung mga pro-Duterte na kandidato. Huwag po natin iboto yung mga pro-China na mga kandidato, mga kababayan. Dahil kagaya nga po ng mangyayari, ito pong trial sa Senado, pag magkakaroon po ng botohan, sigurado yung sila Bato, Bongo, sila Aimee, sila Tolentino, Robin, etc. etc. Mga kampi sa Duterte, mga kababayan. Hindi po ako umaasa na sila po ay boboto ng tama itong pong mga tao na to. Mga tao na walang prinsipyo, mga senadores na walang pagmamahal sa bayan. Pero at least, pag makarating po sa Senado at magkakaroon po ng botohan, malalaman po natin kung saan titindig itong mga tao na ito, although expected na po na marami ang mga titindig sa Duterte. Pero pagdating sa eleksyon, wag po nating iboto yung mga yan. Wag na nating pabalikin yung mga yan dahil hindi po sila nakakatulong sa bayan. Kanila pong pinoprotektahan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na gumagawa ng kalukuhan gaya na lang po ng Office of the Vice President. Mga pondong hindi maipaliwanag, sila po'y pumapanig sa hindi tama. Kinukonsinti po nila ang hindi tama. Kaya mag-isip-isip po tayo. Anyway, ganun pa man, I'm still glad na gugulong na ang kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte. At sana naman magkaroon ng miracle at ma-impeach ang ating Vice Presidente sapagkat tayo po'y naniniwala na siya po ang kanyang opisina ay gumawa ng kababalaghan na hindi po gumawa ng tama dahil hindi makapagpaliwanag. Ganyan lang po kasimple. Hindi makapagpaliwanag, so ibig sabihin, merong nagawang hindi tama. Marami po tayong mga katibayan, mga peking pirma, mga tumanggap na mga pera na hindi naman pala totoong mga tao, non-existent, mga kababayan. So, kitang-kita po na meron pong nangyaring pambubulsa sa pera ng bayan. Mga kababayan, delikado na po ang mag-amang Duterte. 1, si Sara Duterte, gugulong na impeachment. 2, si former President Digong, gumugulong ang ICC at siguradong malapit na po itong damputin para po pagpaliwanagin sa The Hague, Netherlands, kung saan po magaganap ang trial, mga kababayan. Ang sigaw ng taong bayan, hustisya para sa mga Pilipinong inabuso, mga Pilipinong pinaslang. Ganun na rin sa mga kapwa po nating Pilipinong biktima ng injustices, gaya po ni Senator Leila de Lima at iba pa. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking maikling talakayan. Sana po'y patuloy po kayo sa inyong panunood sa ating mga videos. Please, suportahan po natin ang aking napakaliit na channel. Mga kababayan, kahit maliit po ang ating channel, kahit dadalawa iisang nanunood,
As long as merong nanonood, tayo po'y magpapatuloy sa ating misyon para po ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang ating bayan. Mabuhay ang bunyog! Ganun na rin ang mga party list na makabayan. Gaya po ng ML, Akbayan, Makabayan. Lahat po ng mga party list na pro-Filipinos, makabayan, sinusuportahan po natin sila. Maraming pong salamat. Good morning to everyone.